Hi mga kaibigan! Isang bonggang adventure ang naranasan namin sa Barangay Santo Niño, Bambanterlak. Gusto naming i-share sa inyo ang natuklasan naming kayamanan, kultura, tradisyon at syempre ang mga masasarap na pagkain ng katutubo roon. Dito pa lang sa biyahe namin, grabe pak na. Dito, sumakay kami ng kolong-kolong. Grabe yung kiliti sa tiyan dahil pataas baba yung mga dinadaanan namin. Minsan maaraw, minsan maambon, tapos biglang buhos ng ulan. Pero kere lang syempre adventure to eh. Dito, ipinapakita sa amin ni Ate Rhea kung paano nila ginagawa ang kanilang kape. Ayan, kita naman dito na sinunog nila ang bigas at ito na, naging kape na yung bigas na kanilang sinunog. Patuloy na ipinakita dito sa amin ni Ate Rhea kung paano sila nagluluto dito sa kanilang lugar. Gaya niyan, gumamit sila ng kawayan at dito nila iluluto yung bigas. Ayan, pinapakita nila dito ang proseso ng kanilang pagluluto. Sa puntong ito naman, ipinakita sa amin ni Ate Rhea ang isang puno na kung saan ginagamit nila ito na pampaasim sa kanilang mga niluluto. Tinatawag nila itong aisit-aisit. Pero yung violet, ano na siya? Matamis. Oh, ay! Pahirapan din yung buong. Okay po. Kaso may, hindi makuha yun. Tikman mo, maasim yan. Gusto ko na ganyan. Gusto mo? Pagkapitas tayo may pa-uwi kay ate sa kapatid ko. Maasim pa sa mangga. Ay, sip nga. Ay, sip yun. Yan, sa atin. Ang harap yan, patingin nga. Makasim-masim pa yan, guys. Tikman natin. At nang mga pitas si na Ate Rhea ay ipinatikim nila ito sa amin. Tingnan nyo ang aming mga reaction. Sige natin muna. Ang asim, di ba? Asim nga. Pasang. Hinahalo din siya sa gulay. Sa Sambales, nung tumira kami madami ganun. O, diba? Kita nyo naman kung paano yung asim. Kaya ano yung ano? Yung parang pa ganun? Ay, papunta na kaming ilog ngayon. Nakahiram na po kami ng susuotin. Nakakuha na kami. Wow, ang dami ng sarap. Hangapon po. Hello po. Hello po. So, ayun nga guys, dito sa puntong ito ay papunta na kami sa kanilang ilog. Ayan, pinakilala kami ni Ate Rhea sa kanilang mga tita and tito. Ngayon pupunta tayo sa ilog. Ayan po yung mga kasama natin. Nandiyan sila. Ayan, wait lang po. Medyo malayong lakbayin ang ginawa namin. Gusto mo pa? At sa patuloy na paglalakad namin ay natuntun namin yung isang punong tinutukoy sa amin ni Ate Rhea na ginagamit nilang pampaasim sa kanilang mga niluluto. Suka ng mga katutubo. Oh. Tignan mo. Lahat dapat. Finally guys, nakarating na kami dito sa kanilang ilog. Ayan na, paakyat na kami doon sa taas para isuot yung kanilang mga kasuotan dahil tutulungan kami ng tito ni Ate Rhea. So yun guys, nakakyat na kami and dito pinapakita lang namin ang mga pagmumukha namin bago namin suotin yung kanilang mga kasuotan. Ang tawag pala dito guys ay Ilog ng Santa Rosa. Ilog ng Santa Rosa. At ayan na nga guys, sinimulan na ni Tito na tulungan si Kuya Ash sa pagsusuot ng kanilang mga kasuotan. Ayun guys, ganun lang daw kadali isuot yung mga panlalaking kasuotan nila dito. Hep hep hep, syempre hindi magpapahuli ang pangbabaeng kasuotan. Ayan guys, tignan nyo. Ikot, di ba? At dito guys, ipinapakita ni Ate Rhea ang tamang pagsusuot ng kasuotan nila.
Guys. Uy, wag pa ganyan, mahirapan. Syempre, si Ate Rhea naman ang susunod. Charan! Finished product! Dito ay sinimulan na ni Ate Rhea ang ituro sa amin yung mga steps ng kanilang sayaw. Oh, bongga 'di ba? Hindi nahihirapan si Ate Rhea sa pagtuturo sa amin ng kanilang sayaw. O 'di ba ang bilis? Isang ikot lang guys, tapos na kami. Then picture na lang diyan. Diyan naman guys ay pinakita sa amin ni Ate Rhea kung paano nila tawagan yung mga katutubo na nasa kabilang baryo gamit yung talkie-talkie. So ayun lang ang aming karanasan sa Barangay Santo Niño, Bamban, Tarlac. Isang adventure na puno ng saya, magagandang tanawin, masasarap na pagkain at higit sa lahat, isang malalim na pagpapahalaga sa kultura ng mga katutubo. Kung may chance kayong pumunta, go na! Sulit to, promise!